Hi Pisces, this is Pisces Hub. Welcome to my channel. So gagawa tayo ng reading for Pisces para sa araw na ito gamit ang ating the Red Rose Oracle cards. Okay, so alamin natin kung ano yung mga posibleng mangyari, mga gabay mensahe ng ating Oracle cards for Pisces para sa araw na ito. Okay? Reminder lang po na ito ay general reading Pisces. So, pwede pong mag-resonate sa'yo, pwede pong hindi. Okay? Pag hindi po tugma, huwag pong ipilit. Okay? And this is a timeless reading. So, kahit anong araw, buwan, taon mo ito napanood. Basta magtugma, take lang. Pag hindi, huwag pong ipilit. Okay? So, ano po yung message niyo po for Pisces sa araw na ito? Mga gabay mensahe, mga posibleng mangyari for Pisces. Addiction, codependent, obsession and restraint, possession and control, emotional block. Oh, so there's something na addiction, something na parang nahuhumaling. Okay, naririnig ko yung word na nahuhumaling, or something na parang possessive, addiction, can't control the emotion, the feelings. Ayun, yung kumbaga hindi mo kontrolado. Okay, so ano po ito? Karmic relationship, resentments and triggers, perception, intensity and letting go, turmoil and fleeting. There is someone na pwedeng karmic relationship mo ito, Pisces, na kumbaga you're addicted to him, to her, or this person is so addicted to you. Okay? Kumbaga, this person, it's either hiwalay na kayo nito, or pwedeng you're dealing with someone na kumbaga hindi ganun kaganda. Kumbaga, parang toxic relationship, parang medyo hindi na siya ganun kaayos na relasyon. Instead na pure love, yung nangyayari dito is like obsession. It's like parang controlling. It's like parang kinokontrol ka niya, kinokontrol mo siya, or pwedeng andun yung possessiveness na saan ka pupunta, ganito, ganyan. Parang hindi na siya ganun ka-healthy na relasyon, okay? So, pwedeng ka-relasyon mo to ngayon, or you're dealing with someone from your past na ganito yung nararamdaman mo, ganito yung set-up ng relasyon nyo, or there is someone na you know that you are in a karmic relationship na madalas ka pa rin nasa isip niya. There's something na obsession, or ikaw obsessed ka sa kanya. Okay? Pwede pong ganun. So, ano pa po? Ano po ito? Bakit merong obsession, possessiveness? Naririnig ko yung na parang kahit hiwalay na kayo, andun pa rin yung obsession ng taong to. Okay? Or ikaw. Okay. Key on a ring, many options, unconventional, one-night stand, string along, coffin, new beginnings, liberation, reborn, and transition, tragic endings. So, okay. So, there is someone na parang, it's either you or you're dealing with someone na meron pa rin kayong soul contract ng taong to, Pisces. And wala na, hindi na kayo nag-uusap, pwedeng separated na kayo ng... Bakit? Napapansin niyo ba, Pisces, sa mga past previous, okay? Sa mga previous videos natin, mga previous readings natin, Pisces, mostly lumalabas is about ex. Okay? Kasi hindi ko siya sinasadya, Pisces. Sadyang ganun lang talaga yung lumalabas sa cards natin ngayon. Okay? There is someone na ending with someone na pwedeng karelasyon mo dati. Kasi relationship, karmic relationship, and there's a coffin. So, andun pa rin yung soul contract nyo sa isa't isa. Okay, so medyo andun pa rin, although hiwalay na kayo ng taong to, obviously, this is a past person, Pisces, okay? So, kung wala na kayong pag-uusap, no communication, separation na kayo ng taong to, Pisces, meron pa rin kayong connection. Andun pa rin yung soul contract nyo dalawa. Andun pa rin yung alam nyo sa isa't isa, alam mo, nararamdaman mo kung namimiss ka niya, pwedeng siya din, nararamdaman niya din, namimiss mo siya, iniisip nyo yung isa't isa. Okay? So, andun yung obsession, andun yung parang
gusto ko, parang gustong-gusto. Andun yung urge, eagerness, ganun. Okay, so it's either you are obsessed to this person or this person is so obsessed with you. There's still a soul contract, konektado pa rin kayong dalawa. Although sa kung ano man yung nangyari dati, andun pa rin yung connection yung dalawa. Okay, so madalas lumalabas yung reading natin ngayon is all about excess Pisces, ano? Napapansin niyo ba yun? Okay, and ayan no, ayan Pisces, mirroring each other, self-reflection, introspection, inner wounds. Pareho kayo ng nararamdaman ng taong to. As I said kanina, kung ano yung nararamdaman mo, nararamdaman niya din. Okay? Nararamdaman niya, ganun din sa'yo. Okay? Kumbaga, kahit wala na kayong connection ng taong to, sobrang lakas pa rin ng intuition. Alam mo yun, yung parang kumbaga, connection yung dalawa. Okay? So, meron din tayo ditong grounding, stability, and security, performance, growth, and endurance. So, you're staying on your ground, Pisces, okay? Kumbaga, paninindigan mo to. So, it's either ikaw yung naninindigan and there is someone na obsessed with you, okay, possessive with you, and madalas mo siyang nararamdaman, madalas mong nararamdaman yung energy niya, Pisces, okay? So, ibig sabihin, iniisip ka ng taong to. And nagmi-mirror kayong dalawa. Kung ano, as I said kanina, uulitin ko lang, kung ano yung nararamdaman mo, konektado sa kanya. Kung ano yung nararamdaman niya, nakokonect pa rin sa'yo. Okay? So, you are so in love to this person kasi meron tayo ditong karmic relationship. Pero there is something na nangyari na kung saan merong coffin, there's something na ending, transition, okay? Na nag-cause ng pwedeng separation. Although wala tayong separation dito, Pisces, pwede ding hindi kayo nag-uusap ng taong to. Kumbaga, cool off muna kayo or parang, alam mo yun, yung parang kung ano yung ginagawa niya, ginagawa mo din. Kung ano yung ginagawa mo, ginagawa niya din, okay? So, pareho kayo. Kung mataas yung ego ng taong to, tinataasan mo din yung ganun, Pisces. Kumbaga, pareho kayong dalawa, okay? So, pataasan to, patigasan. So, grabe kayo. Well, you are obsessed to this person or this person is obsessed with you. And it's either ikaw or you're dealing with someone na, alam mo yun, parang hindi. Seryoso ako sa ginagawa ko ngayon. Tapos yung isa is parang gusto kanyang bumalik. It's either, naririnig ko yung word na manifestation. So, pwedeng minamanifest ka ng taong to na bumalik ka na. Okay? And pwedeng nararamdaman mo yung feeling, yung nararamdaman niya, yung energy niya, pwede po, okay? So, sige pa. Ano pa? Sige nga, saglit. Kuha nga tayo ng tarot card. Gamitin natin itong tarot card. Ano po yung message niya? Karagdagang mensahe for Pisces sa araw na ito. Okay. So, ano po yung message niyo po? Other information regarding with this person na dinidil ni Pisces. Ano po yung mga posibleng mangyari pa para kay Pisces? Yes! The High Priestess. Gut feeling, energy, intuition. Okay? So, yun nga, sinabi ko kanina, Pisces. Konektado pa rin kayo ng taong to. Okay? You are still connected to this person. So, and this is a Pisces energy, the High Priestess, intuition, malakas yung kutob. Kasi, kaya malakas yung kutob mo, Pisces, kasi ganun din yung nararamdaman niya. Nararamdaman niya yung nararamdaman mo. Nararamdaman mo yung nararamdaman niya. Kung namimiss mo siya, namimiss ka din niya, Pisces. Kung iniisip ka niya, naiisip mo din siya. Okay, so, ang lakas pa rin ng soul contract niyong dalawa. Okay? So, it's either you or you're dealing with someone na obsessed with you, manifesting you, or you manifest this person na sana bumalik ka na. Okay? Or siya yung nag-iisip ng gano'n na sana bumalik ka na sa kanya. Okay? And merong isa sa inyo na parang, hindi. Paninindigan ko to. Okay? So, meron nga ano dito, parang walang gustong magpakumbaba, pero gusto nyo pa rin magkabalikan. Okay? Or kung hindi naman, parang ikaw yung nanindigan and siya yung gusto kanyang bumalik.
Okay, take nyo lang po kung saan mag-resonate. So, madalas lumalabas sa ating reading ngayon is all about excess. Okay, so bakit po ganun? Okay, so ano pa po yung, ayan, sinasabi ko sa inyo, Pisces, ayan o, nakikita nyo, merong naghihintay. Ayan o, tapos naghihintay siya ng cup na nandito. So, there is someone na waiting. You're waiting to this person. If this person manifested you, or you manifest this person, hinihintay. Hinihintay. Yun, wala akong ibang masabi, Pisces, kundi hinihintay. So, ano pa po? Six of Cups. This card is someone from your past. Nung nakaraang video natin, lumabas din to. Six of Cups. Someone from your past. It's either this is your childhood friend, someone na karelasyon mo dati, or kung sino man na, kumbaga, parte ng past mo na magbabalik. Nakikita nyo, sa dalawang cards na nandito, pareho silang papunta sa other person. Okay, eto, merong inaabot dito, and yung isa naman nag-aabot. So, yun, it's still up to you, Pisces, kung tatanggapin mo tong taong to, or siya yung magde-decide kung tatanggapin ka pa rin niya, okay? So, lumalabas talaga dito na there is someone na you are so connected with. Until now, malakas pa rin yung intuition, malakas pa rin yung connection yung dalawa, and nararamdaman mo yung nararamdaman niya. Okay? And there is someone na waiting na merong mag-reach out. Okay? So, it's either ikaw yung nagmamanifest or siya nagmamanifest na sana bumalik ka na. Okay? And there's a big possibility na communication together with this person. Okay, so ano pa po? Ano pa po yung mga posibleng mangyari for Pisces sa araw na ito? Mga gabay, mensahe po para kay Pisces sa araw na ito. Ayan no, Pisces. 9 of Pentacles together with this grounding right here. Stability and security, performance, growth, and endurance. So yes, you are standing on your business, Pisces. Kumbaga, pag sinabi mong enough. So, this person na sana bumalik ka na, okay? Or ikaw, pwedeng ganun. And kilala mo tong taong to na kung ano yung napagdesisyonan niya, yun yung gagawin niya. So, take nyo lang, pwede pong vice versa yung energies dito. So, you will feel this person, yung energy niya, and sobrang mong ganda. If you feel like you're so beautiful, well, you are beautiful, Pisces. You are handsome, okay? Pero mas, kumbaga, mas magbuboost ito ng confidence sa'yo, ng self-worth, ng self-value, because this person wants you so much. Okay? Or this person wants you to reach out to them, okay? And, kumbaga, yun yung magbuboost ng ego niya. So, take nyo lang kung saan mag-resonate, and there is something na no contact, no communication, silent treatment. Yan, no? Pwede din there's someone na blocking, dinilit lahat ng contacts, dinilit lahat ng mga kung ano yung posibleng connection nyo in physical world, okay? So, there is someone na blocking or silent treatment, kumbaga. Okay, so, ayun nga, there's someone na waiting for someone from the past na magbabalik, manifesting someone na magbabalik, or someone na obsessed with you, you're obsessed to this person, and you are still connected to this person so much, okay? So, bottom of the deck is the Emperor. Pwede you're dealing with someone na masculine, or you are the masculine, Pisces. You are standing on your ground. Okay, kumbaga kung ano yung decision mo, yun yung gagawin mo, or this person is ganito yung ito yung estado niya sa buhay. Okay, he is a masculine, he is a kumbaga mature, masculine energy, pwedeng boss, pwedeng someone na older, okay, or kung sino man na ganito yung estado niya sa buhay, pero this person is obsessed with you so much, okay, and kumbaga mararamdaman mo yung
Kung ikaw ay feminine Pisces, mararamdaman mo na hahaba yung buhok mo dahil sobra itong obsessed itong taong to sa'yo. So, it's up to you kung tatanggapin mo, kung gusto mo pa rin siyang tanggapin sa buhay mo, Pisces, okay? Or kung hindi naman, kung ayaw mo na, still, there is someone na naghihintay for you to come back. Or ikaw, Pisces, pwede pong vice versa. Ikaw yung naghihintay for this person to come back in your life, okay? So, andun pa rin yung malakas na connection yung dalawa. Okay? Kung namimiss mo siya, namimiss ka niya for sure. Kung namimiss ka niya, namimiss. O kung namimiss mo siya, namimiss ka din. Ganun. Okay? Nalito tuloy ako. So, ang lakas pa rin ng intuition connection yung dalawa. Andun pa rin yung soul contract. Although merong separation, pwede. Or kung hindi naman separation, pwedeng no contact, silent treatment. Okay? So, ayun, Pisces. So, kuha tayo ng mga initials, random words. Kung sino or ano po yung mga konektado for Pisces sa araw na ito. Madalas lumalabas yung mga past person sa ating reading, sa mga previous readings natin. Okay, bakit po ganon? Okay, so meron tayo dito, saglit. Ayan, so there is older, date, trabaho, pangarap, abroad. Pwedeng nagtatabaho sa abroad or ikaw, Pisces. Panaginip, travel, coffee and tea, mabait, mataba, kasal, friend, moreno-morena, letter D, kapatid, dagat, bahay, dark hair, negosyo, mapagbigay, may dimple, car, letter Z, and letter C. C, D, and Z. Okay, so, posible nandito, Pisces, posible din pong wala. It's okay lang kung wala po. Okay, so yun po ang ating reading for Pisces sa araw na ito. Naway nag-resonate po. Huwag niyo po sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe po sa ating channel. And click the bell button, Pisces, para ma-notify po kayo sa next videos na i-upload natin. Okay? So, thank you, Pisces, and God bless!